Nasampulan ang recruitment agency matapos mabistong nagre-refer ng OFWs kahit na training center lamang ang kanilang permit. Posible raw na kumukubra ang ahensya mula sa mga nire-recruit. Nasa sentro ng balita si Luisa Erispe, live. Audrey, isa na namang opisina na umaakto na recruitment agency para sa mga overseas Filipino workers ang ipinasara ng Department of Migrant Workers ngayong araw. Ang mga tauhan at ang mga nadatnan sa opisina nakipagtalo at umiyak pa sa harap ng DMW para hindi umano sila maipasara. Binulagan ng Department of Migrant Workers ang isang maliit na opisina sa Santa Cruz, Maynila para sa mga sea-based OFWs ngayong araw. Kinompronta nila ang mga tauhan nito hinggil sa umano'y modus na iligal na pagre-recruit ng mga OFWs. Ayon sa DMW, ang SISTE, umaakto silang referral agency sa mga lehitimong recruitment agency kahit pa ang permit lang nila ay isang consultancy firm o training agency para sa mga marino. Dahil dito, ipinasara ng DMW ang opisina, pero bago ito, sinubukan pang umapela sa DMW ng mga tauhan ng opisina. Hindi po kami illegal recruiter kasi kung illegal recruiter kami, syempre may sarili kaming mga tao na pinapaalis. Hindi po. We are just referring sa mga offices. Yun. Inaamin namin po yun. Naghugas kamay pa nga ang opisina matapos nilang sabihin na hindi umano sila naniningil ng malaki sa pag-refer ng mga kliyente. Referral fee lang naman. Kumbaga, parang nagbayad ka lang naman po ng 200 pesos, referral. I-refer nyo na sila Opo, sila na po, wala na po kaming kinalaman. Kaya pag sinabi nga namin, pag na-refer na namin kayo, wala na kaming sa inyo. Hands off na kami. Kahit naman todo apela ang tauhan ng opisina, hindi pa rin umubra ang kanilang reklamo sa DMW. Agad silang ipinasara dahil klarong paglabag pa rin umano ito sa batas at kahit referral lang, illegal pa rin ang kanilang modus. Nagsagawa tayo ng surveillance operations. From the surveillance operations, yung mga undercover operatives naman natin ay inengganyo din na mag-apply sa kanila. So positive na nagre-recruit nga itong mga ito. At ang sabi nga nila, sa pag-amin nila kanina, i-refer naman nila sa mga lisensyadong ahensya para makapagtrabaho. So it's a clear case of illegal recruitment. Imbis naman na show cause order, diretso kaso na agad ang isasampa sa may-ari ng opisina dahil matagal na anyang minamanmana ng DMW ang operasyon nila mula pa nang may matanggap silang statement ng mga mga kliyenteng hindi napaalis nitong opisina noong Agosto. Nanawagan naman ang DMW sa mga nabiktima ng opisina na lumitaw at magreklamo dahil patong-patong na parusa din ang ipapataw sa may-ari ng opisina at pati na rin sa mga tauhan nito. Yung multa ho nito, siguro baka kayanin naman nila, ilang libo lang din naman ho yung multa. Tapos pero minsan maabot din ho ng milyon, depende ho. Baka minsan kasi baka maitawid ng trafficking. Pero yung offense mismo, pag large scale o kaya po syndicated, maaari ho itong magkaroon ng pagkakakulong na habang buhay. Audrey, kanina ay sumama nga tayo doon sa operasyon at nakita natin na maliit lang yung opisina na pinasara ngayong araw ng DMW. Pero sabi nga ng DMW, kahit maliit pa yan o malaki, kapag illegal ang ginagawa nilang pagre-recruit ng mga OFWs ay talaga namang hahabulin at ipapasara nila ang opisina. At yan nga ang pinatunayan nila ngayong araw. Paalala naman sa ating mga OFWs o kahit pa sa mga Pilipino o kababayan natin na nais lumabas ng bansa. Kapag mag-a-apply sila sa mga recruitment agency ay merong listahan ang DMW ng mga lehitimong agency na maaari nilang applyan at makikita yan sa kanilang official website sa Department of Migrant Workers. Makikita rin yan sa POEA o kaya ay kahit sa OWA para nga ma-verify nila na legal ang kanilang opisina na ina-applyan at ma-assistihan sila. Isa pa ay hindi naniningil ng referral fee ang kahit anumang recruitment agency dahil nga ito ay labag sa batas. At yan na muna ang latest. Balik muna sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Luisa Erispe.